Nakalukat yun nan. Apa ito yan, sige, taas mo na lang. Dito na ano. Ano yung mga wire na ito eh. Ay baka busina to. Dito. Wen, dito no. Pagkukuha niya. Alright, so what's up mga man, and for today mag-i-install tayo netong mini driving light dito sa Ford Everest. So maglalagay din pala tayo ng relay, hindi para mas tumaas yung output ng ating LED light. So kung 30 watts yan, hindi mo yan madadaya porque naglagay ka ng relay. Hindi mo mapapa 35 watts yan or 40 watts. So hindi talaga booster ang relay. Although yun na rin talaga siguro yung nakasanayan natin na kapag nakarinig ka ng relay, sasabihin nila ay pampalakas, ganun. Kunwari bumili ka ng aftermarket na busina, nung tinry mo, bakit mahina, ganun. Tapos nung nilagyan na ng relay, yun biglang lumakas. Same din sa mga fog light natin, lalo na yung mga halogen and yung mga headlights natin. For example, yung mga kumukurap-kurap na headlights, nung nilagyan mo ng relay, nag-steady na siya, di ba? Kaya tinatawag nilang booster ang relay. Pero sa totoo lang, ang gamit ng ating relay is to prolong yung switches natin, yung mga low ampere switch natin. So yun, di bale kapag may mga free time tayo, gawaan din natin ng vlog tong relay. Purpose niya, mga ganun. Kailan ka gagamit at para saan. So yan, balik na tayo sa... So ang una kong nililinyahan yung number 87. So dyan lagi yung output or yung mga accessories natin. So dyan sa 87 lalabas yung kuryente or yung positive once na na-trigger yung relay. So next naman nating lilinyahan itong number 30 at number 86. So pinagsama lang natin siya. So yan yung papunta sa ating live wire or dun sa positive ng ating baterya. Kung gusto nyo rin namang isama yun sa ignition switch, pwede rin, kaso ibang wirings na naman. So parang ang function na ginawa natin dito ay headlight. So kahit walang susi, pwede mo magamit yung fog light mo. For emergency use lang. So parang mga hazard, busina natin, ganun, headlights, kahit walang susi pwede natin siyang magamit. So ang next naman natin gagawin ay lilinyahan na natin yung ating switch. So hanap lang tayong body ground niya dito, tapos doon natin i-connect yung ating switch. Yun naman yung pupunta sa number 85 dun sa ating relay. So once na in-on mo yung switch mo, may dadaloy dun na ground na magti-trigger dun sa relay. Tapos yun, may lalabas na positive sa 87 and gagana na yung accessories mo or yung mini driving light. So kung gusto mo namang positive trigger switch, pwede rin yun. Yun nga lang, ibang wirings din yun. So ibang wirings din yung parang sa kanina na kung gusto mo nakasama sa ignition switch, yung once na nilagay mo yung susi tas in-on switch mo, tsaka mo lang magagamit yung mini driving light or yung accessories mo. So ibang wirings din yun. And bali pala dun sa number 30 and 86 kanina na pinagsama natin, na nakakonect sa positive ng battery natin, maglagay din kayo dun ng fuse holder. So para safe and iwas tunog, para once na may nag-ground, yung fuse lang ang masisira and yun lang papalitan nyo.
Thursday, yes. Thursday. So ayan, titesting na natin siya kung may kuryente nang lumalabas dun sa 87. Meron ng linya yan ha, baka mag-ground. Saglit, patayin ko. So ayan, okay na siya. Bale, yung i-connection na lang natin yung kanyang mini driving light. So bale, dito naman sa connection ng mini driving light, bale pinagsama na natin yung color white at color yellow. So iisang linya na lang yon. Then yung color black, yun yung papunta sa ground. Kung gusto nyo namang separate, kung yellow lang or white lang, pwede rin. Kailangan nyo lang bumili ng 3-way switch and isa pang relay. Bale, separate na relay para sa color yellow or yung low, and isang relay ulit para sa high or yung white. So ito pala yung wiring diagram ng mini driving light na in-install natin. So, ganyan lang siya kasimple. So bale, i-fix na lang natin yung layout ng ating wirings para okay siya tignan, di madumi. And balutan na rin yung mga dapat balutan na wire. Nakakasilaw ka. Tsaka hindi rin ako masyadong lumalabas. Okay. Sabagay, maganda yung structure naman. Oo, malinaw naman. So ito, may sariling switch na to. Oo, meron. Doon sa likod. Ito na. Ganyan na lang. Pangit. Pangit naman, di ba? Oo. Baka di na siya bumalik. Ano yan, para bumalik ulit siya. Marami ako dito. Suki dito. Hindi ka tagtrabaho din kasi papantayan na kasi boss. Kaya na lang mag-adjust pag gabi, kuya. Kung gaano ka sa kataas at Oo. kapal, no? Pag di nyo ma-adjust, ano? High na yan. Oo, high na yan. Pag gabi mo makikita yan. Wala pa to. Kita,